Nakamay na po ni Justice Secretary Laila De Lima ang listahan ng ikalawang batch ng mga sasampahan ng reklamo kaugnay sa pork barrel scam. At bukod dito, posibleng magkaroon ng isa pang batch ng mga sasampahan ng reklamo kaugnay naman sa iba pang pondo ng gobyerno na napunta rin kay Janet Lim Napoles. Mula sa Department of Justice, may ulat on the spot si Lia Manialac del Castillo. Lia? Pia, hindi na matutuloy ngayong araw na ito ang paghahain ng ikalawang batch ng reklamo kaugnay ng pork barrel scam dahil pinalilinis muna ni Justice Secretary Laila De Lima ang listahan ng mga posibleng makasuhan. May hawak ng listahan si Justice Secretary Laila De Lima ng mga posibleng masampahan ng panibagong reklamo kaugnay sa pork barrel fund scam. At kumpara sa naunang batch ng pork barrel scam cases, mas marami raw ang nasa listahan ngayon. Sabi ni Attorney Levito Baligod, abogado ng mga whistleblower, hindi bababa sa 10 mambabatas ang masasampahan ng reklamo sa panibagong batch na ito. Pero tumanggi na siyang idetalye kung ilan dyan ang mga congressman o senador. Matatandaan na sa naunang batch ay 8 mambabatas ang nauna nang nasampahan ng mga reklamong plunder, malversation at graft. Nakipagpulong ngayon si De Lima kina Baligod sa NBI Special Task Force Head na si Rolando Argabioso at si DOJ USEC Jose Justiniano para plansyahin ang detalye ng paghahain ng reklamo. Gusto kasing matiyak ni De Lima na sapat at hawak nila ang lahat ng documentary evidence na susuporta sa testimonya ng mga whistleblower. Sabi ni Attorney Baligod, nahihirapan ng NBI na makuha ang mga dokumento mula sa ilang ahensya ng gobyerno para sa mga taon bago ang 2007 hanggang 2009 na sakop ng Special Audit Report ng COA. Dahil dyan ay ipinagpaliban na nga muna ni De Lima ang pagsasampa ng ikalawang batch ng reklamo ngayong araw. Sabi pa ng kalihim, posibleng may third batch pa ng mga reklamo pero hindi na raw yan pork barrel scam related, kundi pera na mula sa ibang pondo na nauwi rin kay Napoles. 2 insidente ang binanggit sa atin ni Attorney Baligod. Yung isa raw ay involved ang 407 million pesos habang ang isa naman ay 300 million pesos ang pinag-uusapan. Pero tumanggi na siyang idetalye kung ano-anong ahensya ang sangkot dito. Narito ang naging pahayag ni Attorney Baligod at ni Secretary De Lima. 407 na ito, pinaghatian ng iilang congressmen at lahat ng nag-supply ng equipment, company owned by Mrs. Napoles. Napunta sa isang corporation ni Mrs. Napoles. I want kasi the second batch na kung yung lahat ng mga pwede na because nandyan ang mga dokumento o kayang kunin ang mga dokumento, yun ang isasama sa second batch. Meron din kasi kami mga nakita based on the records and the knowledge of the whistleblowers, particularly Ben-Hur, na mga non-PDAF. Hindi mga PDAF but mga other projects, special projects and then projects ng mga departments. Ang mga hindi maihahabol sa second batch ng PDAF cases ay ire-refer na lamang daw ng NBI sa Interagency Anti-Graft Coordinating Council o IAGC. Samantala, Pia, nagsimula na rin ngayong araw ang sworn interview ng Office of the Ombudsman sa mga whistleblower. Kaugnay naman yan nung naunang batch ng mga pork barrel scam cases. Kung makikita ng Ombudsman na meron ng sapat na basehan, ay posibleng gumulong na ang preliminary investigation. Pia? Lia, balikan ko lang yung sinasabi mong third batch. Linawin ko lang kung ano yung kanilang eksaktong hinihintay, no, or kailangan para masampahan or makagawa o makabuo ng listahan nitong third batch na balak nilang sampahan ng reklamo. Pia, sa ngayon may listahan, no, yung si Attorney Baligod na bigay sa kanya nga nitong mga whistleblower base na rin sa kanilang mga nalalaman. Ang problema kasi, Pia, syempre, para maging airtight yung kaso, kailangan meron kang mga sapat na ebidensya. So, humihingi pa rin sila ng mga documentary evidence tulad ng mga SARO at hindi pa raw nagbibigay itong ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ng DBM at ng COA. Yun kasing proyektong sinasabi na hindi na galing sa pork barrel fund ay nangyari daw sa mga early part ng administrasyong Arroyo. So mga around 2004, 2005 yan. At kung matatandaan natin, yung mga naging available na documents sa COA ay yun lamang mula 2007 hanggang 2009. Pia? Alright, maraming salamat, Lia Manialac del Castillo.